The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. At wini-welcome natin ang ating mga pastors, mga leaders, mga disciples, mga cell group members natin, ang ating mga invites, lahat ng mga nanay at tatay at mga kabataan na kasama natin ngayon. Welcome po. Nasa Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din ang ating mga kapatiran outside of the Philippines. Sa iba't ibang bansa ay wini-welcome din po natin ang ating mga Filipino workers, ang mga nagre-reside na sa ibang bansa, wini-welcome po natin sila. At sa umagang ito, it's a privilege again na tayo po ay makapaglaan sa ating Diyos ng ating pagsamba sa Kanya even in online platform. Kaya welcome po sa lahat ng kasama natin ngayon dito sa ating online simbahay. Simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa presensya mo, O Diyos. Dalangin namin ang iyong mga salita ay magiging gabay namin sa aming journey bilang mga followers of the Lord Jesus Christ. I pray that your Spirit move even though nasa iba't ibang lugar kami, iba't ibang sulok ng mundo, but we know you are God at ang lahat ng bagay ay posible sa iyo. I pray ng mga salita mo, Panginoon, magbukas ng aming mga puso at kaisipan. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Atin pong sabayan at damhin ang awiting ito na ihandog sa atin ng CGS Philippines Worship Team. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I. I can see your heart in everything you've made. Every burning star signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. So will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath. They're falling in pursuit of what you say. If it all reveals your nature, so will I. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, the canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I. So will I.
stars were made to worship so loud. If the mountains bow in reverence so loud. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you sent it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sun will fall on grace and still fall shine, then we'll sing again 100 billion times. God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, a light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. When you lost your life, so I can find it here. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart in everything you've done. Every part designing the work of art from love. If you let me, Joe, surrender, so will I can see your heart in a million different ways. Every precious one, the child you died to save. If you gave your life to love him, so will I. Like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. Purihin ang Panginoon at ang ating mga worship team. Salamat sa mensahe na binigay na ating sinabayan. Naway ninamnam natin ang mensaheng ng awitin na yon dahil may kaugnayan yan sa ating pag-usapan sa umagang ito. At ganun din, ang ating mga notebook, ballpen, ihanda po natin, mga kapatid, lalo na ang ating mga Biblia. Sa umagang ito, ang ating pag-usapan ay patungkol sa ating pinaglilingkuran. Napakahalaga na bigyan natin ito ng pansin. At ito ay makikita sa Jeremiah 51 verses 15 to 18. Ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Inayos niya ang daigdig ayon sa kanyang karunungan. Iniladlad niya ang mga langit ayon sa kanyang kaunawaan. Sa dagundong ng kanyang tinig, umuugong ang tubig sa kalangitan. Pinailan lang niya ang mga hamog mula sa mga sulok ng sanlibutan. Pinakikislap niya ang mga kidlat sa gitna ng ulan. At pinalalabas niya sa taguan ang mga hangin. Sa ganitong kalagayan ay magiging mangmang at walang kaalaman ng lahat ng tao. Bawat panday ay inilalagay sa kahiyan ng nilililok niyang Diyos-Diyusan.
sapagkat hindi tunay na Diyos at walang buhay ang kanyang ginawa. Walang kabuluhan ang mga iyon at dapat sumpain. Malilipol sila pagdating ng araw ng pagpaparusa sa kanila. Napakasulido ng verses na ito na ating binasa dahil ang ating pag-usapan batay sa Jeremiah 51 verses 15 to 18 is about the high view of God. Pag sinabi nating high view of God, enables us to believe that God is in our suffering for good. We may not see all He is doing in this life, but we know His character. We know that He will never fail in accomplishing any of the good ends that He has designed. So indeed, we believe God during those times because we know who He is. So ibig sabihin, pag may high view of God ka, palagi mong iniisip, ang Diyos natutupad ang mga bagay na nais niya mangyari. Even in times of suffering, crisis sa life natin, if you have high view of God, maunawaan mo ang lahat. So bakit itong message ko ngayong umaga? Kasi maraming mga churches, maraming mga nakakilala sa Lord, nagiging man-centered. Maraming church naging man-centered. Even today, maraming mga tao naging man-centered. Anong ibig sabihin ng man-centered? Gumagalaw ka ayon doon sa nais ng kapwa mo. Ibig sabihin, maraming mga tao inaayos ang buhay para walang masabi ang ibang tao. Maraming mga man-centered ngayon. Baka ano sabihin ng kapitbahay ko, baka ano sabihin ng kumari ko, baka ano sabihin ng kaibigan ko. So marami sa atin, iniingatan natin yung image natin dahil sa sasabihin ng ibang tao. Naging man-centered tayo. Marami sa atin, naging mainggitin, nakipag-compete sa kapwa. That is man-centered. Inaayos mo sarili mo para lang maganda ang impression ng mga tao sa iyo. Ibig sabihin, ang motivation natin sometimes yung kapwa-tao. Sa time natin ngayon, marami motivated by man para masabi nila ganito ako. Ang iba nagpapasikat, ang iba nagpapa-impress, ang iba para lumapit ang maraming tao sa kanya. Marami ngayon man-centered and we have a low view of God. Mababa tingin natin sa Diyos dahil ang marami din bagsak ang view nila about God. That is why let us restore our mindset to have a high view of God na dapat ibalik ang reverence sa Lord, ibalik ang pagsamba sa Diyos. Kasi marami ngayon, instead of God-centered life, naging man-centered life. Yung pagising mo sa umaga, iniisip mo kapwa mo, pero hindi mo pinasalamatan ng Diyos. Iniisip mo ang problema mo dahil sa tao din. Pero hindi tayo naglaan ng maraming pagkakataon patungkol sa Diyos. Sino sa inyo dito na mula kaninang umaga hanggang ngayon, Diyos pa rin ang iyong iniisip? Kaya tandaan natin, it affects our life. May epekto yan sa buhay natin. Kapag 24/7, kahit isang minuto, hindi mo siya nabigyan ng pagkakataon sa buhay mo. Kaya importante ito. Ang objective natin ngayong umaga maging from man-centered to God-centered po tayo. That is why our theme for today is about high view of God bilang mga disciples, leaders, followers of Jesus Christ, bilang mga new believers. Dapat ang isip at puso natin magkaroon tayo ng mataas na pagkakakilala sa Lord. Alam niyo yung inawit natin kanina, if you meditate that song, mga kapatid, it talks about the high view of God. Yung awiting So Will I, makikita mo doon, matindi ang Diyos natin. So sino tayo na kung saan, hindi tayo maglalaan ng oras sa Kanya. Kaya kayong nasa online simbahay sa oras na ito, ibig sabihin, una ang Diyos sa buhay nyo. Kinikilala nyo siya. Hindi tayo makapag-exist kung wala ang Diyos. So, hindi mo namamalayan,
you exercise in your life the high view of God, ibig sabihin, kailangan mataas ang Diyos sa buhay ko. Hindi tao ang mataas, kundi Diyos. Dahil kung walang Diyos, walang buhay sa mundong ito. That is why it is very important itong ating napag-usapan. Base sa Jeremiah 51:15 to 18. It talks about the high view of God. Sabi dito, sa entrance pa lang, Diyos ang lumikha ng sanlibutan dahil sa kanyang kapangyarihan. Inayos niya ang daigdig ayon sa kanyang karunungan. Tumingala ka lang sa taas well-ordered ang mga stars. Well-ordered ang mga planets. Makikita natin, sino ba gumawa niyan? Diyos. Iniladlad niya ang mga langit ayon sa kanyang kaunawan. Sa dagundong ng kanyang tinig, umugong ang tubig sa kalangitan. Tingnan ninyo, mga kidlat na yan, mga kulog na yan. Pinakikislap niya ang kidlat sa gitna ng ulan. Pinalalabas niya sa taguan ang mga hangin. Kidlat, ulan, kulog. It talks about God, mga kapatid, na may Diyos. Kahit sabihin pa ng atheist na walang Diyos, pero deep inside, alam niya na may Diyos. Sa ganitong kalagayan, verse 17, ay magiging mangmang at walang kaalaman ang lahat ng tao. Kaya tanda natin, lahat ng tao, God conscious, kaya lang sa kamangmangan ng tao, gumagawa siya ng sarili ng Diyos. Diyan lumabas ang Diyos-Diyusan. Sabi, mangmang ang tao na bawat panday nilagay sa kahiyan, nilililok niyang Diyos-Diyusan. Hindi tunay na Diyos at walang buhay ang kanyang ginawa. Kaya maraming tao ngayon gumagawa ng sariling Diyos. Gawa sa bato, gawa sa kahoy, nilililok. Kasi naliligaw sila sa pagkakakilala sa Diyos. Meron silang low view of God. Kaya ang nangyayari sa ating bansa, mali ang pagkakilala sa Diyos. Kaya ang bansa natin, na apektado din. Pamilya natin apektado kasi mali ang pagkakakilala sa Diyos. Mali ang pananaw patungkol sa Diyos. Kaya nga, pag sinabing high view of God, isa sa karakter na dapat nating pag-usapan ngayon, magbibigay ako ng ilang karakter ng Diyos. Number 1, if you have a high view of God, you acknowledge God that He is sovereign. Ibig sabihin, pag sinabing sovereign, supreme power, independence. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi siya dependent sa tao. Pag sinabing sovereign, siya ang makapangyarihan sa lahat na makapangyarihan. Siya ang ruler of all. Wala nang iba pang makapangyarihan kundi ang Diyos. So kapag kilala mo na ang Diyos ay sovereign, hindi siya binubuhat. Ikaw ang binubuhat ng Diyos. Hindi siya ginagawa. Ikaw ay ginawa ng Diyos, mga kapatid. So dapat malinaw sa atin yan. Hindi mo iniingatan ang Diyos. Ang Diyos ang nag-iingat sa iyo. So nakita natin, because of our depravity, mali tingin natin sa Diyos. Ang iba kasi, Diyos nila pag binaha, binubuhat. Ang Diyos nila pinupunasan, iniingatan. So nakikita natin, because of our wrong view about God, God is sovereign. He's the one who upholds our life. Hindi ka nag-iingat sa Diyos. Ikaw ay iniingatan ng Diyos. Hindi ikaw ang lumikha sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa iyo. And very clear dito sa Jeremiah 51 na ating binasa. Sabi dito, sapagkat hindi tunay na Diyos at walang buhay ang kanyang ginawa. Sa verse 17, walang kabuluhan ng mga yon at dapat sumpain. Malilipol sila pagdating ng araw ng pagpaparusa sa kanila. Alam niyo kaya binanggit ko to sa atin. Ang nangyayari sa mundo natin ngayon, mali kasi ang pagkakakilala sa Diyos. God conscious nga, mali naman ang pagkakakilala sa Lord. Nilililok ang Diyos, ginagawa ang Diyos, binubuhat ang Diyos, iniingatan ng Diyos. Which is very clear, tayo ang iniingatan ng Diyos dahil creator siya ng tao. Nilikha niya lahat ng bagay sa mundong ito. And always remember this, hindi ang Diyos
nakalarawan ayon sa ating pananaw. Because God is Spirit. Espiritu ang Diyos, mga kapatid. At pag sinabi nating sovereign, dito nadidevelop ang ating pananampalataya. Dito nadidevelop ang ating pagtitiwala. Kaya pag sinabi mo, God is sovereign, He is in control, siya ang may control ng lahat, hindi ikaw ang kumukontrol sa Diyos. Hindi mo pwede i-box ang God. Diyan ka lang, ito lang pwede mong gawin sa buhay ko. No. Kaya tandaan natin mga kapatid, kaya ito ang ating pinag-usapan about God. Kasi ang epekto nito malaki sa atin. If God is sovereign in my life, bakit ako mababalisa? Bakit ako matatakot sa kinabukasan ko? Bakit ako mangangamba araw-araw? Because God is in control of my life. So kapag you understand the high view of God and you know that He is sovereign, ang ma-eradicate sa buhay natin, takot, mawawala, pangamba, mawawala, pag-alala, mawawala. Ang iba kasi ay parang mamamatay sa mga pagsubok sa buhay, problema sa buhay na walang katapusan because we have a low view of God. Tingin natin, pag mabuting bagay nangyayari sa buhay natin, andyan ang Diyos. Pag mga pangit, wala na ang Diyos sa buhay natin. The best example na merong high view of God, napakatapat niya sa Diyos, buong pamilya niya, nilalapit niya sa Diyos. Wala siyang ginawang anumang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero ano nangyari sa kanya? Sa isang kisap mata, nawala lahat ng properties niya. Namatay ang kanyang mga anak. Pagkatapos, tinubuan pa siya ng bukol mula ulo hanggang talampakan. Sinisi pa siya ng misis niya. Sinulsulan pa siya ng misis niya, nalayuan ng Diyos. Anong sabi niya? Mabuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Kanya? Siya ang nagbigay, siya din ang kukuha nito. Sinong sikat na tao na yan? Pag may pagsubok sa buhay mo, tingnan mong tao na yan. Walang iba kundi si Job. Si Job, he really understand that God is sovereign. He has the right to do what He wants to do in us. May karapatan ang Diyos na gawin ang gusto niyan gawin sa atin. Pero wala tayong karapatan na gawin ang gusto natin para sa Diyos. Kaya listen to this. Pag tumalikod ka sa Diyos, hindi ka magpipray, hindi ka magtiwala sa Kanya, lalayuan mo siya, magtatampo ka sa Kanya, still He is God. God is God. Walang nabawasan sa Diyos kahit mawala ka. Pero malaki na wala sa iyo kapag nawala ka, tumalikod ka, at umalis ka sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi yan natitisod. At ang Diyos ay hindi yan ang Diyos ay hindi yan masasabi nating nagbabago. Unchangeable God yan. Ang Diyos natin ay Diyos pa rin yan kahit ikaw ay magbabago. Kaya tandaan natin, dito nyo maintindihan, kaya all of us are dependent of God. Lahat tayo nakasandal sa Diyos, lahat tayo nagtitiwala sa Diyos because without Him, miserable buhay natin. But God is still God. Kahit man lamig ka, lumayo ka sa Kanya, hindi maapektuhan kahit katiting ang Diyos. Tayo ang naapektuhan. That is why we need God. If you really understand God, lalo mong pahalagahan ang pagsamba sa Diyos. Lalo mong pahalagahan ang paglaan ng oras ng panalangin. Kasi mamamatay tayo pag walang Diyos ang buhay natin. He is our provider. He is our healer. He is the source of everything. Tingnan ninyo, gumawa ka ng problema, hanapan mo ng solusyon, hindi mo konsultahin ng Diyos, lahat ng gagawin mong solusyon, palpak. Hindi ka nagpipray eh. Ikaw ang naging God sa sarili mo. Small g, di ba? Tingnan ninyo, diyan lang ang Diyos, harapin mo problema without Him, you don't acknowledge Him as your God,
Sabi sa Proverbs 3:5-6, acknowledge Him. If you trust Him, hahanap ka ng solusyon na hindi mo siya hinihinga hindi mo siya partner sa life mo. Palpak bawat mo solusyon. Lalo kang nababaon sa problema. Pero if you trust God, you ask His guidance, bibigyan ka niya ng wisdom na hindi ka mapektuhan. Marami na yan. Kumbaga, bagsak. Marami ang talagang dapa. Pagdating sa mga pagsubok, problema na ginagawa din natin minsan. Hindi naman Diyos ang gumawa ng problema eh. Tayo gumagawa ng problema sa sarili natin. At kapag hindi tayo nakasandal sa Kanya, all of us may problem. Pero ang isang tao na in-acknowledge ang sovereignty of God, Lord, may problem ako. I need your guidance na wisdom, anong solusyon ko dito? Then if you meditate the Word, nasa Word of God ang solusyon. Diba? Tayo kasi, masyado tayong believe sa sarili natin. Hindi tayo believe sa Diyos na sinasamba natin. Hindi natin nakita, may limitasyon pala tayo. But He is sovereign God. Hindi ka nilikha ng Diyos para pabayaan ka lamang niya. Pag sinabi sovereign, siya ang manlilikha anumang bagay na may buhay sa mundong ito. At siya din ang may kapangyarihan na tayo pagalingin sa ating mga kalagayan, mga problema, karamdaman man yan. So we need to have a high view of God. Wala kang takot, wala kang pangamba, wala kang pag-alala because you know God is the one who upholds your life. You are not the one who upholds God. Kaya tingnan natin, maraming naging mangmang, hinahawakan ng Diyos, iniingatan ng Diyos, binubuhat ng Diyos, kasi siya Diyos sa sarili niya eh. At marami dyan, miserable ang buhay. Pero may kapayapaan ka if you believe that God is sovereign, He is in control. He is powerful. Because He is sovereign, biro mo, everything in the universe, sa galaxy is in control. Biro mo, mga planeta na yan, iniingatan ng Diyos. Yung mga bituin na yan, nature, bundok, mga hangin na ating ini-enjoy, mga nature, tubig, mga nilikha sa ilalim ng dagat. Makikita mo, really, sino gumawa niyan? Really, God is sovereign. Kaya if you meditate the song, yung song na So Will I, tatayo balahibo mo sa awitin yan, mga kapatid. Sino tayo na hindi tayo luluhod sa Diyos? Hindi sasamba sa Diyos? Sino tayo na hindi magpa-disciple? Hindi dadalo ng mga cell group? Kung tutuusin, every moment of our life, galing sa Diyos. Walang dahilan na hindi natin siya sambahin. Kaya mangmang ang mga tao na hindi naglalaan na kahit isang minuto lang sa Panginoon. Mangmang yun. Mga kapatid, tayo ang pinakamataas na nilikha ng Diyos. Not just to eat and die. Nilikha tayo ng Diyos to worship Him, to serve Him, to depend on Him. Pero kapag hindi mo yan ginawa, still God is God. Pag hindi mo yan ginawa, ikaw ang siyang magkakaroon ng kakulangan sa buhay. Kaya maraming mga tao, hanap ng magpuno ng emptiness sa buhay nila. Hindi nila alam, ang magpipiliin lang sa buhay mo, yung lumikha sa iyo. It's not in opposite sex. It's not in the same sex relationship. Hindi mo makukuha yan. Hindi mo makikita dyan. Pag ang Diyos tinabi mo sa buhay mo, your life is empty. Puno ng kulang buhay mo pag wala kang Diyos. Kaya dito natin makita ngayon, let us restore a high view of God in us. Like what I said kanina, eradicated everything na negativity sa atin. If you have the proper understanding of who God is, that He is sovereign God. Kaya tandaan natin, hindi hindi natin inuutusan ng Diyos. Hindi siya dapat diktahan. Hindi siya hinahawakan. Tayo dapat ang manangan sa Kanya, hingi ng guidance mula sa Kanya, mga kapatid. Second, if we have a high view of God,
He is a sovereign God. Second, He is infinite God. Pag sinabi nating infinite, limitless, without boundary, boundless ang Diyos natin. Yun ang tamang pagkakilala sa Lord. Kaya tingnan ninyo, marami nagsasabi, bakit kayo nasa online pa rin? Marami binagong buhay sa online ang Diyos naman natin infinite Hindi siya nakabox sa four walls ng building. Maraming binago buhay dito sa online. Maraming mga sira ang buhay na restore. Mga kapatid, so pag sinabing God is infinite, walang location ang God. Hindi mo siya pwedeng ilagay na nasa Antipolo si Lord, nasa Las Piñas si Lord. No, God is everywhere. Ang technology na to, ginawa to ng Diyos para mapabilis ang gospel. Mga kapatid, ang gossip nga napabilis sa technology, gospel pa kaya? Nakita niyo mga kapatid, demonyo nga ginagamit technology. Di gamitin din ng Diyos dahil ang Diyos ang siyang gumawa nito. Biro mo ang pananaw ng iba, kinikilala infinite ng Diyos, pero kinakahon ng Diyos sa apat na wall. Di ba? Ang Diyos hindi nananahan sa templo. Ang Diyos wala siyang tirahan na pwede mong gawan. Because He is infinite God, limitless God, boundless God. He cannot confine in four walls. His presence is everywhere. Kaya pinatunayan to mga kapatid sa ating online platform. Even though tapos na ang COVID, nakita natin, isa ka sa mga nakakilala sa Lord sa online. At napaayos ka din, napadisciple ka. Marami sa face-to-face nga, sira na buhay So mapa-online, mapa-platform, still, we cannot control God. At nakita natin gumagalaw ang Lord ngayon sa technology. Why? Biro mo, ang preaching dito ng pastor sa oras na ito, 24/7, kumakalat sa buong mundo. Kaninong trabaho yan? Trabaho yan ng infinite God. Unlimited God siya. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, tagus-tagusan ng Lord. Hindi lang siya sa mga places, pumapasok pa siya sa kaibuturan ng mga puso natin at isip. Kaya all-knowing God siya. That is a high view of God. May sikreto kang ginagawa, may sikreto akong ginagawa, kita ng Diyos yun. Because infinite God siya. Si Satan, hindi siya infinite. Si Satan, magbibigay lang yan ng patibong. Ma-attract ka. Sabi ni Satan, nahulog na siya sa kasalanan. Pero hindi nababasa ni Satanas ang isip natin. Ang nakakabasa ng isip natin ay ang Diyos. Infinite siya So pag sinabing infinite, hindi ka pa nagpe-pray. Alam na ng Diyos ang pangangailangan mo. Ganon katindi Diyos natin. Ang Diyos ng iba kasi, duwende, tabi-tabi po, iihilang po ako. Tingnan ninyo, kaya pag mayroong view of God tayo, pag pumunta ka ng probinsya, may nakita ka lang na parang maliit na burol, may mga dyan, mga nuno sa punso, tabi-tabi po. Sino kinakausap mo? Sino Diyos mo? Alam niyo, if you have a right view of God, hindi mo mapahirapan na sarili mo. Hindi ka naniniwala sa mga pamahiin. Hindi ka naniniwala sa mga malas, sa mga swerte. Kasi Diyos natin, everything is in Him. Di ba mga Pilipino, naniniwala sa multo, aswang, mga pangkukulam, lahat ng yan kontrolado ng Diyos. Lahat ng yan empowered by God. And He is infinite God. Sa Kanya lang tayo dapat magtiwala. Sa Kanya lamang tayo lumapit. In Psalm 147, verse 5, ano sabi sa Psalm 147? Awit 147, verse 5. Alam niyo dahil sa kamangmangan ng tao, o may imbento minsan ang tao ng mga maling pagkakilala sa Diyos. Minsan, ang evil pa ang nililip up, hindi ang Diyos sa buhay niyan. That is not the teaching of the Word. Psalm 147, verse 5. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Napaka-powerful ng verse na to. That God, you cannot measure God. Hindi mo masusukat ang kapangyarihan ng Diyos.
Hindi mo maarok ang kanyang pag-ibig. Immeasurable God. Indescribable God. Nakuha niyo mga kapatid? Ang taglay niyang karunungan, hindi natin masusukat, mga kapatid. Kaya dito makikita, He is the potter and we are the clay. Putik tayo. Siya ang pattern natin. Kaya kung ano man ang molding ni Lord sa buhay natin, matuto tayong magpasalamat. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, ang pagiging infinite ng Diyos, you can pray everywhere. Hindi ka pwedeng, hindi pa ako pwede tumawag sa Lord. Pupunta pa ako sa Antipolo, doon ako magpipray. Hindi. Kaya nga kapag may high view of God ka, tama ang pagkakilala mo sa Lord, nagbabiyahe ka ngayon, nasa bahay ka ngayon, kahit sabay-sabay tayo manalangin, because God is sovereign and infinite, kaya niyang asikasuhin lahat ng tao sa mundo. Kaya may mga kaisipan iba, hindi ba napapagod si Lord? Meron tayong mga kaisipang makatao. Pero pag-isipin natin, you cannot compare God sa tao. Hindi mo siya pwede i-compare because He is God. Kaya ang pagiging infinite ng God, nakukonsensya ka pag may kasalanan kang ginawa kasi basa niya isip mo eh. Nagnakaw ka. Nakuha niyo? Nandaya ka. Ang nakakabasa lang ng isip natin, yung gumawa sa atin, ang Diyos. Alam din ng Lord kung sino yung mga counterfeit. Alam niya sino mga fake kahit sa loob ng church. Why? Infinite God siya eh. We judge outside but God sees us inside. Kikita niya puso natin. Kaya dito, lalo ka naging faithful kay Lord, lalo ka naging tapat sa Diyos, kasi ang Diyos hindi siya binubuhat, hindi siya iniingatan, siya ang nagbubuhat sa atin, siya nag-iingat sa atin, at siya ay hindi gawa ng kamay ng tao. Infinite siya eh. Ibig sabihin, no one creates God. We are created by God. Pero ang Diyos ay hindi siya nilikha ng tao. E dito mo makikita, kahit naglalakad ka, kahit sa hospital ka, sa ngayon matindi problema mo, may pagsubok sa buhay mo, ang makakahil sa iyo ang Diyos, hindi si pastor. Ang makaka-restore sa sira mong buhay ang Diyos, hindi ang tao. Kasi minsan nilalapitan natin pag sinabi, alam mo, mabuti nakita kita, ikaw lang ang pag-asa ko sa buhay. Ikaw ang kalutasan ng aking problema. Mali na tayo, that is man-centered. Pag sinabi God-centered, alam nyo mga taong God-centered, hindi na yan nagpapakounsel. Hindi na naghahanap ng counselor. Kasi ang counselor din, dapat din i-counsel. If you know your God, and if you know your Bible, you know how to face any problem in life. You know how to face crisis in life. Kaya kahit leader ka, disciple ka, pastor ka man o primary, hindi ka nagme-meditate ng Bible at hindi mo kinakausap ang Diyos, hahanap ka pa ng tao na kakausapin. Ako nakikita ko kapag punong-puno ka ng Word of God, punong-puno ka ng presensya ng Lord, hindi mo kailangan na palagi ka na lang kinakausap ng iba. Ikaw mismo, you know the solution of your problem. Ikaw mismo, patungan mo yung sarili mo at hingin ang healing ni Lord. Lahat bukas tayong makalapit sa Lord. Wala nang middle ground. Meron na tayong mediator si Jesus Christ. In the name of Jesus, you just proclaim or declare you are healed. You are free from any curses in life. Ibig sabihin, lahat ng solusyon nakikita na sa Bible. Wala yan sa bisyo. Wala yan sa sugal. Wala yan sa alak. Wala yan sa may problema ka, patungan mo pa ng panibagong problema. Gagawa ka pa ng mga ibang solusyon, nagkakabuhol-buhol. God is enough to guide us in our problems. Even though we are serving the Lord, all of us are not exempted, but you know how to cope problems in life. Why? Because you have a high view of God.
Pero yung tao maya-maya na lang, pinapayuhan, maya-maya na lang. Ilang taon na, ganun pa din. Mga kapatid, hindi niya naunawaan at nakilala ng lubos ang Diyos sa buhay niya. Very clear, God is infinite. Only God is infinite. You can pray everywhere. Kita nyo? Anong sabi sa Matthew 18:20? Tingnan ninyo mga kapatid. Matthew chapter 18, verse 20. Dito nagpapakita ng God is infinite. Matthew chapter 18, verse 20. Ano sabi? Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ilan ba tayo nagtitipon ngayon na ang pinag-usapan ng Diyos? Hindi lang 2. We are more than 1,000. Nakita niyo mga kapatid? At sinong pinag-iusapan natin? Kayong nakaupo dyan sa bahay nyo. Kayong sumusubaybay sa online ngayon. Kasama ang inyong mga pamilya. Iba't ibang sulok ng probinsya ng Pilipinas. Ang iba outside of the Philippines. Hindi lang tayo 2 o 3. Ibig sabihin, pag ang Diyos pinag-usapan, naroon akong kasama nila. So that is infinite God. Biro mo, pinag-usapan ng Diyos natin sa Las Piñas. Andun siya sa Australia, sa Canada, sa Japan, sa Korea, sa buong mundo. Pag siyang pinag-usapan, lalo na sa cell group. Ang cell group niyo, hindi lang naman 2, 6 kayo, 7. Andoon ako sa kanilang kalagitnaan. Ibig sabihin, that is our God. Wala tayong object na kapag nag-cell group tayo, may object tayong pinapakita. Wala tayong bagay na sinasamba. O ilabas nyo na ang inyong mga kwentas, mag-usap na tayo tungkol sa Diyos. Wala. Because we believe we have the right view of God and God is Spirit. Hindi siya mahawakan ng tao. Hindi siya nakatira sa bagay. Because God is Spirit, we operate in faith. Ibig sabihin, dahil siya Espiritu, ang operasyon natin, ang galawan natin, pananampalataya na nasa atin kalagitnaan ng ating Diyos na buhay. Kaya tandaan natin, may epekto sa buhay natin kapag tama ang pagkakilala mo sa Lord. May epekto din sa buhay natin kapag mali ang pagkakakilala mo sa Diyos. If you have wrong knowledge about God, everything you do is wrong. But if you have right knowledge about God, everything you do in life is right. Kasi tama pagkakilala mo sa Lord eh. Akala mo pag nagnakaw ka, walang nakakita. Akala mo, ang puso mo ay walang nakakita dyan. Diyos ang nakakita. No? That is why we are faithful. We are asking forgiveness with God kasi nakikita niya puso natin. Ang kasalanan nag-start inside, not outside. Mga kapatid. Kaya doon ka ngayon, naging faithful kay Lord, naging honest kay Lord, hindi para sa ibang tao, kundi para sa Diyos. Maraming tao ngayon sinungaling. Maraming tao din magnanakaw. Labanan dito, basahan ng puso. Sino nakakabasa niyan? Ang Diyos. Maraming tao judgmental. Siya pala dapat ding hatulan. Meron nangyayari sa ating ganyan. Masyado tayong nagiging playing God. Tingin natin wala tayong mali. Ang ibang tao pinifinger point natin. Tayo rin pala may dapat ayusin sa buhay natin. Yun ang ingatan natin na hindi tayo maging self-righteous. Ang righteousness na sa atin, si Jesus Christ na sa atin. Pero hindi sa sariling righteousness natin. Kaya huwag tayo maging judgmental din sa maraming tao. Ang ating part is to guide people na lumakad ayon sa nais ng Panginoon sa buhay nila. Nakuha niyo mga kapatid? Ibig sabihin, mahalaga na tayo ay may tamang pagkakakilala sa Lord, maunawaan natin ang lahat, kahit saang sulok ka nandoon ng Diyos, hindi tayo makakatago sa Kanya. Mga kapatid, mag-isa ka, may Diyos dyan. Ang ginagawa mo, nakikita ng Diyos yan. Because God is infinite God. Kaya nga, like what I said, masasabi nating napaka-perfect ng online platform to exercise the infinity of God.
Biro mo, nasa Pilipinas ako, nakikinig yung mga taga-Korea, Japan, Canada, Australia, Hong Kong, Dubai. Lahat ng nasa Asia. Nakita niyo mga kapatid? Ang hindi lang nakakaintindi sa akin yung mga hindi Pinoy. Dahil Tagalog ang sinasabi ko. Di po ba? Kasi nare-reach out natin talaga mga kapwa Pilipino natin. Na i-restore sila sa Panginoon. Biro mo, narating pa natin yung Calayan Island. Meron tayo sa Calayan. No? May isang tayong pastor dyan na sumusubaybay sa atin. Mga sulok ng probinsya ng Pilipinas. Kung walang online, mga kapatid, hindi tayo nakapag-mentor. Biro mo, may na-mentor tayo dyan sa Cebu, sa Siquijor, sa Batangas. Nakapag-plant tayo ng mga churches. Meron tayo sa Bataan, Binangunan. Meron tayo dito sa Cavite. Mga kapatid. At marami pa tayong ipaplant ng mga churches. Why? It's because of the infinity of God. We cannot limit the work of God. And God used the online platform. The technology. And it was proven. Mga kapatid. It was proven. Nung nakaraang Sunday lang, galing ng Finland, pumunta dito sa atin para magpabautismo lang. That is the work of God. Ang malayo, malapit sa mga nakakilala sa Lord. Nung Sunday yon, buong pamilya niya sa Baguio bumaba para magpabautismo. So nakita natin, is God sovereign? Yes. God is infinite? Yes. God is limitless? Yes. Kung ang ating pananaw, ang church dito lang sa Las Piñas, Four Walls, narating ba natin ang buong mundo? Hindi. So nakita natin mga kapatid, that is the work of God. Amazing. Nung Sunday yon, kinalunisan, may isa tayong kapatid sa Bulacan, San Rafael, nagpagawa ng resort. Hindi sumama sa bautismo ng ilang taon. Ang nais ng pamilya nila, sa resort nila sila bautismuhan. O nung Monday, nag-travel kami doon sa San Rafael. Ang resort, pinahandog. At pagkatapos, buong pamilya nagpabautismo. Kita mo yung blessing ng Lord sa mga taong ito na nakinig, nagpasakop, sumunod sa sovereign God, nagpa-disciple. At binless ang kanilang resort. At nakita ko ng dalawang mata ko, sana reach out yung tao na yan. Na-reach out ang pamilya nila through online platform. Nakita niyo mga kapatid? And that is the infinite work of God. Ibig sabihin, mas mabilis mag-abot ng mga tao ngayon sa online. We have more than 110 million Filipinos na may gadget. Biro mo mag-face-to-face ka, nagpipreach si pastor, sa gadget pa rin humahawak ang mga dumadalo. Di ba? Biro mo nagpipreach si pastor dati nung nasa face-to-face tayo. Live na yan ha. Nahawakan mo na sila. Pero lahat ng mga miyembro mo sa church, nasa gadget pa rin humahawak. Kaya inalaw ni Lord itong ating online platform. Maximize your gadget for the glory of God. Use that gadget for His glory. Not for your personal interest, personal gain. Use that for the glory of God na pag tiningnan ang gadget mo, ang Facebook mo, punong-puno siya ng salita ng Diyos. Punong-puno siya ng one verse evangelism. Marami kang inakay ng mga tao. Ayon. Ang iba kapag may tinatago, hindi pumupunta sa Facebook, sa Instagram. Kita din kung anong kanilang mga picture doon sa Instagram eh. Ayon. Wala naman dito sila pastor sa Instagram. Kita pa din kayo mga kapatid. Lalong kita kayo ng Diyos. Di ba? Mga kalukuhan na sila pastor sa Facebook lang yan may alam. Akala nyo walang, lahat ng nag-i-exist dyan sa gadget, kitang-kita ang galawan natin dyan. So makita natin mga kapatid, walang nakakatago sa Lord. Kaya that is why we ask forgiveness kay God pag nagkasala tayo sa Kanya. Hindi tayo magtago, lumuhod tayo kay Lord, Lord, hindi tama itong ginagawa ko, patawarin mo ako. Because we acknowledge God is infinite.
That is why, if we have a high view of God, you know how to repent and confess our sin. Nandyan siya nakatingin sa atin. Hindi kita yan ng iyong discipler, ng parents mo, pero kita ka ng Diyos. Nakikita ka ng Lord. The third, a high view of God, He is sovereign, He is infinite, He is incomprehensible. None of us can comprehend God exhaustively. Walang tao na maintindihan niya ang Diyos exhaustively. Ibig sabihin, naunawaan ko na ang Diyos, sagad na, kilala ko na siya. No. We have a limited knowledge about God because God is incomprehensible. Maintindihan mo ang Diyos, siya magbibigay ng pagkakataon na maunawaan mo siya, pero hindi 100%. Kaya sinabi sa Isaiah 55 verses 8 to 9. Tingnan po natin, mga kapatid. Isaiah 55, 8 to 9. Ano sabi po dito? Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. This is the best example of incomprehensible or incomprehensibility of God. Ibig sabihin, may mga bagay na maunawaan mo ang Diyos, may mga bagay na hindi mo siya maunawaan because you are limited in knowledge but God is unlimited. Ang pasalamatan nga natin, mga kapatid, kahit papaano, naunawaan natin siya kahit 70%. Maunawaan mo lang siya 100% kapag nasa langit na tayo. But habang nandito tayo, tao ka siya Diyos. You can comprehend Him, pero wag mong ipilit. Kapag ipilit mo na makomprehend ang Diyos, naging kulto tayo. Biro mo, pinilit mo sa kaunawaan mo ang Trinity, lumabas, ay naunawaan ko na ang Trinity. Tatlo pala ang Diyos. Pinersa mo eh. 3 person but one God. Nang pinersa mong intindihin ang Diyos, sumobra Diyos mo. May mother God din pala. Kita niyo mga kapatid, ibig sabihin, huwag ka lumampas sa sinasabi ng Bible kasi pwede kang sumobra, pwede kang kukulangin. At pwedeng makulto ka. Mamali ka. Kaya iba minsan, sa sobrang pag-aaral ng Bible, nakita niya, ako din pala si Jesus Christ. Ayun. Magkakamali ka talaga kapag wala kang guide, wala kang mentor, walang tao na maglalagay sa iyo sa tamang journey. That is why discipleship is very important. Nakita niyo mga kapatid? Bibigyan ko kayo ng halimbawa na God is incomprehensible. Simple lang. Kung unawain natin ang Bible, may portion sa Bible kapag atin siyang i-define, you need to die in order to live. Biro mo, kailangan mong mamatay para mabuhay. Anong sabi sa requirements ng discipleship? If you want to follow me, deny yourself. Alam niyo ba ibig sabihin ng deny yourself? Take up your cross. You need to die daily in order to live. So kapag wala kang spiritual knowledge about Him, ang hirap kaya nun. Mamamatay ako tapos mabubuhay ako. Pero kapag may spiritual wisdom ka, ibig sabihin, mamatay ang luma mo para mabuhay ang bagong pagkatao na binigay ng Lord sa akin. Ultimo nga si Nicodemo, napakayaman at napakatalino eh. Sabi ni Jesus Christ, you need to be born again. Ano Lord, pabalik ako sa tiyan ng nanay ko para ipanganak muli? So may mga bagay na hindi maintindihan ng ordinaryong tao ang Word of God kapag wala ang Holy Spirit. Naintindihan mo ngayon na ibig sabihin ng born again, ang firstborn mo, nilabas ka sa tiyan ng nanay mo. Ang born again, binago ka ni Jesus Christ. So marami sa Bible na you cannot comprehend without the guidance of spiritual leaders. Biro mo, mamamatay ka para mabuhay. Ano pa?
Bakit sinabi ng Bible, it is blessed to give than to receive? Ang mga tao, nasanay na may tinatanggap, pero mapalad pa daw ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Paano naging mapalad yun? Nagbigay ka, di nawalan ka. So ang selfish mindset natin, pakabig. Pero sa Lord, if you want to be blessed, give. Give and it shall be given unto you. Pressed down, shaken together. Ibig sabihin, naapaw pa. So baliktad. Ang tao madamot, pero ang turo ng Lord, give. John 3:16, He gave His only Son. Binigay ng Ama si Jesus Christ. So ibig sabihin, ang mundo, pakabig. Ang Diyos, pabigay. You cannot comprehend that if you are not born again. You cannot comprehend the Word of God if you are not a new person, if you are not connected with God. Baliktad ang standard ng Diyos sa standard ng mundo. Biro mo pag inaway ka, aawayin mo rin. Pero anong utos ng Diyos? Ibigin mo ang iyong kaaway. Kita niyo mga kapatid? Yun ang incomprehensibility of God. Lahat ng ating mga batayan, pag tinignan mo ang Bible, sablay tayo. Biro mo inaway ka, ibigin mo pa. Kita mo mga kapatid? Walang-wala ka na, magbigay ka pa. Kailangan mong mamatay para mabuhay. Yun ang example na God, He is incomprehensible God, pero pag sinunod mo yan, ito pala yun, naintindihan ko na. Kita niyo mga kapatid? Kasi ang Lord magbibigay ng wisdom sa atin. If you submit to Him, if you give your life to Him, if you surrender your life to Him. Saan ka nakakita? Walang-wala ka na, magbibigay ka pa. Pero andoon ang pagpapala ng Diyos. Kasi sinilang lahat ng tao, tikom ang kamay. Nakuha niyo mga kapatid? That is why that is the standard of God. He is incomprehensible. He is an incomprehensible God. Nakuha niyo mga kapatid? Marami kasi mga tao gusto madali lang, hayahayang buhay, madali lang ang buhay. Pero nakita natin, if you want crown, there must be thorns. May tinik kang madadaanan before you receive the crown. Iba kasi gusto agad corona eh. Ayaw nilang magsakripisyo. Ayon. Eh nakita ninyo mga kapatid, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Alam nyo, ang sarap if you really have the high view of God. Everything happens under the sun, you will understand. Kaya yung mga mareklamo, yung maraming dahilan sa pagsiserve kay God, mababa tingin nila sa Diyos nila. At hindi Diyos na tunay ang kanilang kinikilala. Sila Diyos sa sarili nila. Ang totoong may high view of God, walang complain, walang excuses, walang mga reasoning pagdating sa paglilingkod kay Lord. Bakit? Kilala niya ng lubos ang Diyos niya na buhay. Hindi niya ginagamit yung anak niya, ang trabaho niya, hindi niya ginagamit yung kanyang problema, wala siyang ginagamit ng ano pa mang mga excuses. Dahil alam niya, kaya siyang matigok anumang oras kapag ginusto ng Diyos. Alam niyo, anumang oras pwede tayong bumulagta pag ginusto ng Diyos, tapos reklamo ka pa. Ang iba nga, hindi tinatapos ang online simbahay Closing prayer nga, hindi nga tinatapos Kasi mali ang pagkakilala sa Lord. Ako, pag mataas respeto ko sa Lord, inumpisahan ko to, tatapusin ko to. Di po ba? Kaya tandaan po natin mga kapatid, malaki ang utang na loob natin sa Diyos, pero walang utang ang Diyos sa atin. Mga kapatid, yung sumamba ka dito, hindi ibig sabihin na may utang ang Diyos sa iyo. Hindi. You need to worship God. Face-to-face or online platform because He's the one who created your life. Nilikha ka ng Lord, tapos hindi ka man lang biro mong iba sa outing. Iba pupunta ng outing pag Sunday. Di ba? Ang iba kung saan pupunta, kaya maraming namamatay pag Sunday Dahil Sunday, o first day of the week is a holy day for God. Kapatid, dapat may separate day tayo para kay Lord. Kaya alam ninyo, kulang pa tong ginagawa natin sa Diyos natin. Kaya dapat dito nyo maintindihan ngayon,
Kaya pala ako sumasamba, kaya pala ako nagsisell group, nagpapadisciple, kaya pala dapat akong sumunod sa leader ko. Grabe. Putik lang ako. Sino ako para magreklamo sa Lord? At dito sa ginagawa namin sa online platform, dito kami inaayos at tinuhubog para din sa future ng pamilya ko. Kita niyo mga kapatid? Kaya congratulations yung lahat ng mga masunurin, lahat ng mga faithful kay Lord. Ang mundo ngayon, magulo na. Toxic ng mundo. Preserve ka ni Lord. May nagdi-disciple sa iyo. May nagli-lead sa iyo sa right path. And that is God's blessing for you. Because you have a high view of God. Nakita niyo mga kapatid? Ang iba namamatay, walang sakit eh. So, blessing sa atin na pagising natin sa umaga, buhay ba tayo? Walang dahilan na hindi natin siya bigyan ng mataas na paggalang. Kaya nagbibihis tayo ng maayos kahit sa online. Walang dahilan na hindi tayo sasamba sa Kanya, hindi tayo magre-reach out ng mga souls. Dahil marami tayong mga na-receive na pagpapala mula sa Diyos. Buhay mo lang everyday is blessing na kay God yan, na binigay niya sa atin. Galing sa Kanya yon. There is no reason to complain, to make excuses. Kaya naway sa umagang ito, tumaas ang ating pagbibigay ng galang sa Diyos, na yung ginagawa nyo ngayon sa gawain natin, even in online platform, make it excellent because God is sovereign. God is infinite. And even though may mga bagay na hindi natin makomprehend si God, nakakabuti sa atin. Incomprehensible God siya. Pero ginagawa natin ang maglingkod sa Kanya. Ito ang takbuhan natin, Deuteronomy 29:29. Mga kapatid, kapag hindi mo maintindihan ng Panginoon, tumakbo ka sa Deuteronomy 29:29 at huwag mong pilitin na intindihin para maging payapa ka. Ano sabi sa Deuteronomy 29:29? May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. So may mga bagay na naunawaan mo, sundin mo. Pero yung mga inilihim ng Diyos, huwag mo pilitin. Ibig sabihin, dito mo maintindihan, God is incomprehensible God. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, having a high view of God affects the way we live. Right knowledge about Him molds us to be more dependent, faithful, humble, and obedient in His sight. Kapag may tama kang kaalaman sa Lord, gumaganda din ang karakter na meron ka. Naging dependent ka sa Kanya, naging tapat ka sa Kanya, lalo kang naging mapagpakumbaba. Hindi ka maging mayabang. Naging obedient ka sa Kanya. Wala tayong dahilan na magyabang dahil putik lang tayo sa harapan ng Panginoon. Naway ang mensaheng ito, nakapagbigay ng eye-opener sa ating lahat. Lalo nating pagbutihin at lalo nating ayusin ang paglilingkod sa Lord because we have right knowledge of God at totoo ang Diyos na ating sinusundan. Bago ako mag-closing prayer, atin ngayon celebrate ang ginawa ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kunin natin ang ating mga tinapay at ang ating mga alak sa ating mga bahay. Mga kapatid. Okay, prepare po natin ang ating mga communion. Hawakan natin ang ating mga tinapay na sa iba't ibang lugar kayo. We will celebrate the love of God through His Son, Jesus Christ. Na sa pamagitan ng Kanyang anak, na-open ang mga mata natin, ang kaisipan natin. Because of the generosity of God, binigay niyang anak niya na si Kristo. Ikaw at ako nagkaroon ng kaligtasan. Naging maliwanag sa atin ang Kanyang mga salita. And that is the blessing of God in us. Sabi po dito, noong gabing sa ipagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, itong aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Damin natin ang awiting ito. Before I close in prayer, mga kapatid, natawagan natin ang ating mga musician, ang CGS Philippines Worship Team.
Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, I pray na sa umagang ito ang mensahe na aming narinig. If we have a high view of God, we have a right understanding of who God is, ang buhay namin, Panginoon, ay maganda din ang aming klase ng pamumuhay. We have the right kind of life because we have the right view of God. I pray, Lord God, na aming naunawaan ngayon bakit may mga discipleship, may leadership, may mga training, dahil kung wala ka, wala kami, Panginoon. At Ikaw, O Diyos, ang nagbigay ng mga biyayang ito na meron ang aming pamilya. At wala kaming karapatan mag-complain. All we need to do is to worship Him, to worship You, to serve You, O God, at karapat-dapat niyong naming gawin ito sa iyo. Because You are our Creator. Ikaw po, Panginoon, ang manlilikha. Salamat. Dalangin ko pagpapala sa lahat ng mga nandito ngayong umaga. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, Panginoon, na kasama namin sa online simbahay. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat.
hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.